Hi guys! Welcome to Baklang Kanal Show. Shoutout. Oh, ay. Hello! Andiyan na pala kayo. Okay lang na gumawa kami ng masama, gumagawa rin naman kami ng mabuti. Pero kasi yung paggawa ng masama na intentional, ang lala nun, lalo na yung kinakasira ka ng buhay ng iba. Hindi ko gets nga yung mga maka-Diyos, tapos susuporta sa mga mamamatay tao, maka-Diyos pero susuporta sa magnanakaw. Ha? We've met last year sa Songkran, sa Thailand, sa isang bar doon. Kala ko hindi siya Pilipino. Kala ko Afam. Mo kasi Afam si Gago, di ba? In English ko pa sabi ko, "Hi, where you from?" Sabi niya, "Pinoy ako." Tanginang yan. Ina Evans. No other character. Tapos ang laban. Correct. Siya yun eh. Hello! Welcome to another episode of the Baklang Kanal Show. And ngayon, balik tayo sa normal kong buhay. Magluluto tayo. At wala si SMP ngayon. Nasa bahay niya sila. Kaya ako muna to. Nakakamiss din pala yung nandito si Sean kasi may tagaluto ako. But okay lang yan. Madali lang naman yung iluluto natin today. Wala akong malaking camera dahil isa kong camera hiniram ng anak-anakan kong si Ren Robert. Nasa Korea siya. So ito muna ng DJI ang ano natin, camera. And i-reheat ko lang yung kape ko. Hindi na siya mainit sa dami ng ginawa ko bago mag-video. So ang lulutuin natin today ay munggo. Ampalaya with corned beef. Kasi pa natin, pag bumibili kasi ako ng giniling, sana pala bumili din ako ng 1/4 na wala lang sa isip ko. Kasi laging puro mga 1/2. So, ang dami niya. So, para i-defrost ko, iba nga sinabihan ako before na kapag nag-defrost ka, wag mo nang i-refrost ulit. So, kailangan mong gamitin lahat. Sobrang dami ng giniling. Last time na gumawa ako ng ampalaya, mas madami pa yung giniling kaysa sa ampalaya. Naisip ko, ano kayong pwedeng alternative na pwede kong isahog? So, naisip ko, corned beef na lang. And egg. Diba? So, tara, magluto tayo. Ito na ang aking kutsilyo na binili sa Japan. Sabi nila, para daw hindi maging mapait ang ampalaya, dapat nakangiti ka sa... Buang. Actually, itong today, as I record this, it's Easter Sunday. So, ewan ko kaya na ito ma-upload dahil medyo nangyayari simula nung nag-Japan, once a week na lang ako nag-upload. Pero, I will do my best talaga na twice a week pa din. And thank you po sa lahat ng mga nanonood. Feeling ko lagi akong may mga katropa na hindi ko man kilala. Pero kasi natututo ako sa inyo, di ba? Bibigay kayo ng mga tips, ganun. And then, gupitin na natin. Hiwain na natin sila sa maliliit na pieces. Masarap naman ang kutsilyong to. Actually, ngayon ko lang ito nagamit kasi laging siya nang gumagamit. Simula nung dumating ako from Japan. Ganito palang pakiramdam ng may matulis na kutsilyo. Ngayon, ang gusto ko sana yung mas maliit. Sana pala bumili ako ng maliit na version. Tsaka yung malaki, yung pangkarne. Yung parang butcher knife. Pero for the meantime, tama. Kasi parang the way na hatiin ko siya, parang ang daming magagawa. Tapos mamaya, baka pumunta na ako ng mall kasi papalinis akong kilay. Tignan yung dumi ng kilay ko as in ang dami ng buhok. Alam niyo, ang next kong gusto maluto, dinuguan. Kaso kailangan ko talaga makapunta sa palengke dahil hindi nabibili yung dugo sa supermarket. Kailangan pag umaga mo yun bibili, After mo siyang chop-chopin, kailangan mo itong ilagay sa isang lalagyan. Ayan, dapat lagyan mo siya sa ganito. Tapos, lalagyan natin ng asin para mabawasan yung pait. Alam mo, may nabasa nga ako na sabi nila, kunwari daw sobrang pait ng kape mo, na wag mo daw lagyan ng sugar yung kape, dagdagan mo ng asin para man-neutralize yung pait. Never ko pa yun na-try. Kayo ba? So ngayon may asin na siya, iwan lang natin to siguro mga ilang minutes para enough lang para kumapit yung asin. Ngayon hiwa na tayo ng kamatis, sibuyas, bawang, sibuyas, kamatis.
Grabe, naloloka ako sa mga nagpo-post sa Facebook. Yung mga nagpo-post ng mga holy-holy, na inaawa yung mga kesyo nasa beach daw, na parang, hindi naman lahat Katoliko at hindi naman lahat inubliga ng Panginoon na, diba, may iba't iba tayong paraan ng paggunita. May nagpapabasa, may nagsisenakulo, may nagpepenitensya. Yung iba, yun, ginagamit nila yung bakasyon kasi pwedeng yun lang talaga yung araw ng buhay nila na nagkaroon sila ng mahabang leave. Diba? Minsan yung iba talagang wala ng leave sa trabaho. Tapos, or minsan yun lang din yung pagkakataon na makauwi sa probinsya or mamit yung mga kaibigan or kamag-anak. So, iba-iba talaga siya. Pero parang wala naman siguro sa rulebook na kailangan sobrang ewan ko. Minsan, yung mga tao pag nagdikta ng mga dapat gawin kung paano mo sambahin yung Panginoon, mas kinabog pa yung Diyos. Kaya naloloka ako minsan sa simbahan. Hindi ko nila lahat. Pero minsan, kaya meron akong, hindi man trauma, pero di din phobia. Pero parang meron lang akong, nawawala lang yung drive ko magsimba kahit na I believe in God. Kasi parang grabe yung mga tao sa simbahan. Again, hindi ko nila lahat. Meron lang talaga yung mga sobrang judgmental, sobrang self-righteous, na ang daming chika, ang daming sinasabi na para bang sila ang kanang kamay ng Diyos. Kakainis. Tapos, may kita mo, mga chismosa naman, mga naninira naman ng buhay, mga nakikiapid, sila din yung sandamakamak yung kasalanan, tapos pakiramdam nila, by being so self-righteous, nakakabawa sila dun. Na feeling nila kalugod-lugod sa Diyos, na parang, okay lang na gumawa kami ng masama, gumagawa rin naman kami ng mabuti. Pero kasi, yung paggawa ng masama na intentional, ang lala nun. Lalo na yung nakakasira ka ng buhay ng iba. Hindi ko gets nga yung mga maka-Diyos, tapos susuporta sa mga mamamatay tao, maka-Diyos pero susuporta sa magnanakaw. Paano? Tapos i-defend pa. Ko gets. Pero, ayun, at the end of the day, Diyos lang naman ang nakakaalam ng nilalaman na talaga ng puso natin. Siya lang din ang makakapaghusga, di ba? Kaya, ayun, wag na lang din nila tayong husgahan, di ba? Wag nila tayong piliting gawin kung ano yung mga sa tingin nila ay tama dahil sila naman mismo mali yung ginagawa. Feeling ko hindi ako mauubusan ng kabali-taktakan. Hindi ko na bet. Parang bet ko na magluto-luto ngayon at mag-travel. So kaya masarap pumunta next. Ipon lang ako. Alam niyo, di pa ako nakapunta ng Korea, pero parang yun ang gusto kong next. Sabi kasi nila maganda din daw din eh. Pero di ba, may mga nababasa din ako na medyo racist daw sila. Hindi ko naman alam kung totoo. Pero kung totoo man, sana wag ko ma-experience. Kasi grabe pa naman yung pagkabaliw natin sa Hallyu Wave. Hallyu Wave. Familiar ba kayo doon? Hallyu Wave ang tawag sa di ba? Yung Korean Wave, yung talagang na-addict na ang buong mundo sa Korean culture. Ako kasi, sa totoo lang, naiinggit nga ako. Kapag yung mga friends ko, ang dami nilang kilalang K-pop artist, K-pop mga K-drama na artista. Ako wala. As in, naalala ko sila sa mukha, pero hirap talaga akong alalahanin yung mga pangalan nila. Parang, alam mo, ang na-stuck na lang sa akin na artista ng K-drama talaga, si Rain, tsaka si Lee Min-ho, dahil sa Boys Over Flowers. Pero the rest, hindi ko alam. I mean, naaalala ko lang talaga, namumukhaan ko lang. Tapos, hindi rin ako masyadong nakakanood ng mga K-drama kasi kada episode, ang haba. Di ba parang isang episode, almost more than an hour. Grabe. Tapos nanonood lang ako kapag kunwari ni-refer ng best friend ko, ni Paris at ni Patty, na huy, manood ka nito. Tsaka ako lang papanoorin yung K-drama. Tapos sa mga K-pop naman, parang huli ko pa Super Juniors and Girls' Generation. I mean, kilala ko yung Blackpink, kilala ko 21. Syempre yan, 21 pala inabutan ko rin. Pero hindi ko sila, 21 kilala ko lahat kasi 4 lang naman sila. Madali lang silang i-distinguish. Pero kung Girls' Generation, hindi ko yun kaya. Totoo lang, Bini nga sa atin na yun hindi. Alam ko sa mukha ko na pag pinakita mo, member yan ng Bini. Pero hindi ko sila kabisado lahat. I don't know, nalilito ako. Siguro yun na yung ko. It's the tanga-tanga in me. Pero ayun nga, parang gusto ko rin bisitahin yung Korea. Morning coffee so good. Namimiss ko tuloy si SMP. Si Sean, hilig nun mag-coffee in the morning. Black coffee. Kasi pagkagising namin, yun agad ang una niya hahanapin. Kape. Ayan. Perfect. So, meron na tayo nito lahat. We're ready to cook. Charan! Ito na ang ating sibuyas, bawang, kamatis. Ito na ang ating corned beef. At babanlawan na natin ang ating ampalaya. Lagyan natin dito. Ay, meron pa talagang nakalimutan pala, itlog. Diba? Buti na lang, naalala ko.
Grabe, ang liit ng mga itlog namin. Saan ba nakakabili ng malaking itlog? Alam nyo, ito naging problema ko. Hindi ko alam kung saan ako makakabili ng mga malalaki. Tapos gusto ko nga pagbibili ako ng gulay doon sa mga direct-chong farmer talaga. As much as possible, gusto kong wag sa mall eh. Nako yan kung ipaproject ko ngayon, nahanap ako ng bilihan. So parang mas gusto kong, mas makakatulong tayo sa kanila. Yung kung directly ka na sa kanila bumibili. May isip ko nga din, Malaysia, ano pa bang hindi ko napuntahan? Malaysia, Singapore, kasi parang yung airport at Merlion, okay, maganda. Tapos next? Universal. Parang mag-Japan na lang ako, di ba? Pero parang yung Malaysia, iniisip ko kung gusto kong puntahan. Tapos gusto ko rin bumalik ng Indonesia, kasi nung nagpunta ako doon, hindi ko na-vlog. But yeah, nasa moment ako ng buhay ko na gusto ko mag-travel. Kasi wala, late bloomer na din naman ako nag-travel. Parang nag-start ako mag-travel 32 years old na ako. I mean, nakapag-travel ako once nung 30 yata ako. Niregaluhan ako ng kapatid ko ng kaming dalawa ni FF ng flight sa Hong Kong. Yun ang very first ko, 2019 ata. Pero di na naulit. Tsaka yun, parang promo lang, napanalunan lang din ng kapatid ko. So hindi namin siya ginastosan, tapos pinag-ipunan. First ko yun. Tapos yung next na, sarili ko ng pera. Ngayon lang, parang mga 3 years ago. So, yung iba na masyadong minamadali yung buhay nila. Nagigets ko kayo ha, yung gusto nyo ring mag-travel. It will happen. Mangyayari yun, wag nyo lang madaliin. Okay? Like, trust the process. Ang napapansin ko talaga sa generation ngayon, grabe, sobrang atat. Wag nyo madaliin ha. Like, ang babata nyo pa. Kasi minsan, sa sobrang pagmamadali nyo, hindi nyo na na-enjoy yung proseso. And sa sobrang pagmamadali nyo, masyado nyo na-burn out yung sarili nyo. Hindi rin naman healthy yun. Diba? So parang kailangan, magtiwala lang kayo sa sarili nyo. It's gonna happen when it's supposed to happen. Sabi nga ng kanta, do not rush it so much. Kasi mamaya, pag sa sobrang pagra-rush nyo, mamaya marami na kayong bagay na hindi gawin. Marami na kayong hindi magandang bagay na ginagawa. Take it easy. Mangyayari yun, maniwala kayo. So, unahin na natin itong bawang. Ayan na, kahoy na yung ano ko. Bigay lang din to sa akin eh. Kahoy na ang aking pangluto. Ay, hindi ko alam, minsan pag naluluto na kaganon, no, hindi mo mapigilang gumanon. Ako ngayon, conscious na ako. Kasi naparod ko si Jomar Yee. Meron siyang parang ganong content na kinokontrol niya yung sarili niya. So ako, oo nga no, ba't ba lagi nakaganon? Ayan, ito, wait lang natin hanggang mag-squeeze ng tubig yung kamatis. Tapos, habang hinihintay natin, kunin ko lang yung tomato paste. Siyempre, hindi lahat, no? Maglalagay lang tayo ng konti. Grabe yung rich ng color, oh. Tignan niyo. Wow, look at that. So colorful. Ayan, ngayon gumaganyan-ganyan na siya. Pwede na natin isama tong, nag-excrete na ng juice. Parang malambot na yung ano. Etong corned beef. Ito na, hawak ko na ang beef. Let's go. Alam mo, dati nung high school ako, inuulam ko ng as is to. Kasi gisado naman eh. Naalala ko, binibili namin to. Kasi ito yung pinakamura. Hati pa kami grabe. Yung mga kaklase ko nung high school na mahal ako at supportado yung kahirapan ko dati. Mahal na mahal ko kayo. Kasi naalala ko before, hindi ko talaga kayang bumili ng ulam. Tapos minsan kanin lang yung dala ko kasi wala naman kami pagkain sa bahay. So, yan ang inaano ko. Nanay ko, minsan kanin lang yung nababaon ko. Tapos, yun, dahil medyo for me, mahal din yung ulam. Kahit yung mga siomay, ganun. So, bibili kami ng isang lata ng corned beef. Tapos, hati kami. Maliit na lata lang yun pero hati pa kami nung mga kaibigan ko, yung classmate ko. So, nakakamiss. Tapos, kakainin namin ng hilaw. Tapos, syempre, mas malasa siya dahil hilaw. I mean, di ba? Parang lahat ng preservatives na lalasahan mo. Tapos, ayan, pag naghalo-halo na silang lahat, ito na rin yung gamitin natin for water. Lagyan natin ng tubig para hindi masunog. Wow! Yan. Haluin lang natin ng mga ilang minutes. Sobrang bilis lang lutuin ito, no? Yan, lagay na natin. Ito, para lumambot yung ang falaya kasabay nun. Wow! Eksakto lang siya. Akala ko kulang. Akala ko sobrang konti. Tapos, ayan, iwan lang natin itong lumambot at mag-evaporate yung tubig. So, itong baso ko tingin nakalagay. Being sober is so boring. Tagline niya ng isa sa paborito kong coffee shop na nagiging bar sa Taiwan. Fake sober. Bumili ako ng merch nila. Pag napunta kayo sa Taiwan, punta rin kayo dyan. Sa sa Xinyi District, malapit sa Taipei 101. Sobrang sarap ng kape. Kulang ang isang kape for me. Ay, pero kumukulo na eh. Timplahan na natin siya ngayon.
Hintayin lang natin na mabawasan pa yung tubig. Pero look, it's so good. Oh, di ba? Oh, it's so masarap. Na-excite ako biglang kainin. Yummy, yummy, yummy. Get in my tummy. Hintayin natin mag-incorporate lahat ng nilagay nating panglasa. Sarap. Okay, bago natin ilagay sa microwave, medyo, ayan, nawawala na yung tubig. So, ilagay na natin tong egg. And we're done. Nako, konti na lang tapos na to. Ang sarap. And that's it. We have like, siguro mga 10 seconds bilang ako. 1. And charan. Luto na siya. Patayin ko na. Boogs! There we go. Our ginisang ang palaya. Diba? Sarap po. With corned beef and egg. Bye everyone! See you on my next cooking inamo. Dinalan nga pala tayo ni Sean ng SMP ng suman. Luto ng lola niya. So maraming salamat po, Lola. Thank you sa pagluluto nito. Next time na natin pasalamatan si Sean kasi siya lang na may nagdala din man siya nagluto at nagpakahirap at nagbalot. It's just bare minimum, y'all. Ang sarap ng suman, di mo na kailangan ng asukal. Thank you, tita. Kain tayo ng suman. Ang sarap na magkakagawa. Hindi ako mahilig sa kakanin. Sa totoo lang, hindi ako mahilig sa kakanin ha. Ang paborito ko lang kakanin talaga, yung may violet, may white, nilopak ba yung tawag na, tapos may margarine. Alam mo yun? Basta nung bata ako, parang bibili lagi yung nanay ko kapag may extra siya or may sukli yung pera niya. Tapos kakainin ko. I love that. Thank you again, Lola. SMP, no thanks. Sabi nga ng shirt ko. Hello mga baklang to. I'm not feeling good today. As in parang feeling ko may sakit ako. Sa totoo lang, namamaga yung fillers ko. Kasi nga nilagnat ako kagabi. Ganun kapag kunwari, nilalagnat ka or sumasama yung pakiramdam mo. Dahil yung immune system mo gumagana. Nadedetect niya yung mga foreign objects sa katawan mo. Siyempre yung filler, di naman part ng bahagi mo. So nilalabanan niya. Kaya namamaga ngayon. Pero okay lang naman kasi pag okay na ako, babalik din naman sa dati. Anyway, papafacial tayo. Ilang araw na akong, o ilang buwan na akong di nagpapafacial. Good morning! Ayan. Ayan na tayo. Okay, mission accomplished tayo ngayon. Successful. Napagawa natin lahat ng kailangan natin na procedure sa Savage ngayon. So, thank you Savage. And kayo din, kapag gusto nyo na pang-pamper, papatanggal kayo ng hair, papafacial, anything for beauty enhancement, consider Savage. So, ano bang next kong errand ngayon? Namamaga pa rin yung fillers. Kainis. Kagabi, nagkasakit ako at so namaga yung baba ko. Dahil tignan niyo, para akong upuan ng para akong upuan ng bisikleta. Mag-hot compress tayo, baka mawala ng konti. Ayan. Alam niyo na, pag nagpa-fillers kayo, may chance na mangyari din to sa inyo. Kapag nagkasakit kayo, kasi nadedetect ng katawan natin na peke siya. So, pag may sakit, diba, lumalaban yung immune system. Pero bumabalik naman ito sa dati. I-hot compress ko lang para mabilis mo, lumambot man lang kahit pa paano. Tangina pa nito ng SMP, ginagagawa ko. Mango sticky rice daw ako. Haba no. Sabi man, iba maganda. Kala nung kaibigan kong isa kanina, nagpagawa na naman ako ng hindi naman kumakapit dito sa eye mask ko. Hindi naman kumakapit. Kala ko ba pwede ito sa mainit at malamig. Good morning mga baklang to. So, magsisimula na ang araw natin at uumpisahan natin yan sa pagpa-plancha ng damit ko dahil may taping tayo today. So, steam lang tayo. Dito ko namimiss yung nanay ko kasi before, tuwing may work ako, siya magpa-plancha ng damit. Pero syempre, dahil nasa Amerika na sila, ako na to. Yan, steam lang natin. Sabi ko nga okay na kahit hindi i-plancha yung damit ko. Pero nakikita kasi sa TV minsan, sabihin, hindi ko inaalagaan yung damit. Tapos habang nag-i-steam ako kanina, in-upload ko na rin yung bagong episode ng vlog. So that's what you call, I think, multitasking. Kasi yung umagang-umaga nakamike yung body. Tapos nagugutom na ako. Pero since
Ano nga ako, umad na, nagpapayat na ako ulit. Di na ako kakain. Mamaya na lang sa set. This is vitamin D. Na-absorb siya ng katawan ko. Ha? Si OE. So, next na agenda natin, nakapag-plancha na tayo, tapos na impake ko na rin sa maleta, yung mga dadaling ko sa work, magagamot na tayo. So, ito ang isa sa mga best friend ng buhay ko. This is Trelegy Ellipta kasi mayroon akong asthma. So, kailangan ko siyang pinapuff everyday or else aatakihin talaga ako. Tapos wala. Pinakita ko lang to sa inyo kasi sobrang weird ng packaging nito. Ayan o, parang lunchbox. Nasa ano siya, parang aluminum something. Which is hindi ko alam kung bakit. Alam niyo ba kung bakit sa ganito siya nakalagay? Bubuksan mo siya. Andun yung gamot sa loob. Jerome, lagyan mo tayo ng parang ganun pag binuksan ko. Kasi may araw. O, di ba? Bubu. Nalaglag. So, eto na siya. Tapos, meron niyang timer. Ayun na, nakikita niyo ba? Ayun, may number siya. 30 or whatever. Nababawasan yan kada puff. After ko mag-puff nito, kailangan ko mag-gargle kasi may parang mga residue siya natitira sa labis. Mapait. Pagka-puff, hold your breath mga 3 to 5 seconds and then breathe out. And then, ayun, kailangan ko na mag-mumog. Ayun lang siya. Tapon ko na itong mga to. Okay, mumog na tayo. Next naman natin gagawin ay mag-refill ng yellow. That's my fridge. Para sa tubig. Sa work ko, ito ang hindi pwede mawala. Water. As in, super, kailangan lagi akong may tubig. Dahil, dakdak ako ng dakdak. Pagyan tayo ng mga ice cubes. Para malamig yung water ko pagkatapos ng isang buong araw na trabaho. Before, tatay ko naman gumagawa nito. Si Pudang, ang hilig niya kung pinaglalagyan yun lagi. Tapos, re-refill ko lang to para may yellow ulit mamaya. Gustong gusto ko laging may yellow sa ref. Na-OOC ako kapag nauubusan kami ng yellow sa ref. Naiinis ako. Gusto ko laging may yellow. Kasi malay mo may bumili. Charot. Ayan, tapos refillan na lang natin siya dito sa water dispenser. Ang tubig. And we're good to go. Puno na yan mamaya. So, ano bang next kong gagawin? Oh, maliligo na ako. Pagkaligo ko, aalis na ako para makapunta na kila Chloe. Magpapa-makeup and then tuloy yung work. So, basically, ganyan. Ganyan ako pagkagising ko in the morning. Plancha ng damit. Minsan ginagawa ko na yan at night before. Pero parang pag alam kong mas gusto kong matulog na, gagawin ko siya in the morning para mas marami ako nagagawa na nagigising yung kaluluwa ko in the morning. Diba? Tsaka ako nag-aayos kasi may time naman ako. Kita nyo, nakakapag-vlog pa nga ako. Di ba? Nang makita nyo. So, ayan, maliligo na tayo. Ito ang unang-unang outfit natin. So, di ko na inimpake kasi susuotin ko na yan, di ba? Yun, let's go! Maliligo na ako. Baka, sumama pa kayo sa CR. Wag na. Kaya namang special. Di ko gets yung mga nagbibidyo-video pa hanggang sa CR na nagsasabon, nagtututbrush, nagliligo, na tape, thirst trap. Alam namin kung paano maligo. Di ba? Charot. Hello. Wala akong boses. Hello, mga baklang tsuwa. Bakit hindi ko focus ang camera ko? Aba, wait lang. Ngayon, magluluto tayo ulit dahil wala si Sean. Nasa Thailand siya habang ginagawa ko tong vlog na to. Pamatan siya ng Songkran. So, I hope masaya ka dyan, SMP. Iniwan mo ako dito. Grabe yung init ngayon. Pero naisip ko, wala akong ulam. So, naluto ko na to before. Pero dahil gusto nyo na nagbo-vlog ako ng mga niluluto ko, magluluto tayo ulit ngayon ng bugs. One of my favorite, munggo. So, isa to sa mga paborito ko talaga niluluto nila, Mudang. So, ang unang-unang step na gumagawa ng munggo ay pinapakuluan yung munggo. So, pakuluan lang natin to. Pag kumukulo na siya, malambot na, aalisin na natin siya. Ngayon, habang hinihintay natin na kumulo, tsaka na natin ipe-prepare yung ibang ingredients. So ngayon, magtatastas lang tayo ng dahon ng ampalaya. Tapos ito i-ref na natin to dahil para bukas pa to. Ayan na ang ating munggo-munggo. Dahil dalawang camera o dalawa rin ang mic, sabog sino ka dyan. Kasi kailangan, alam nyo naman, kapag ang palaya, divine, kailangan nilulubog para mawala yung pait. So, ilulubog pa natin yan.
Gustong-gusto ko talagang mag-songkran. Kasi, yung songkran yun ay yung New Year ng Thailand. Yung Basaan Festival ng Thailand. Gustong-gusto ko talagang magpunta kasi, anyway, anniversary din namin ni SM Pinison. Anniversary ng una namin pagkikita. Kasi we've met last year sa Songkran. Sa Thailand. Sa isang bar doon. Kala ko hindi siya Pilipino. Kala ko Afam. Kasi Afam si Gago, di ba? In English ko pa, sabi ko, "Hi, where are you from?" Sabi niya, "Pinoy ako." Patang inang yan. So, di ba? Tapos, never kong akala ko dati, parang normal lang, alam niyo naman, kasi pag nasa bar ako, super friendly ko talaga. Like, pumapansin ako ng mga tao, lalo na ng mga pogi. Siyempre, bading ka. Ako pa naman ang tipo ng bading na mahilig sa pogi. So, pinansin ko lang siya noon. Tapos, ayun na, sumama na siya sa amin. Wala siyang kasama noon, mag-isa lang siya. Tapang ni Gago, no? So, yun ang tinasabi kong organic encounter. Sipin mo, sabi ko nga, ang dapat pa nun, sa ibang hagdan ako bababa para mag-CR. Tapos, doon ako bumaba kung saan siya nakatambay. Tapos mag-isa lang siya. So, napansin ko siya. Kung hindi ako bumaba doon, di ba? Hindi kami magkikita. Hindi ko siya mamimit. Hindi ko siya mamahalin. Hindi kami magiging close. Nakala ko nga dati, magiging parang party, ko lang siya. Party people. Na parang, sige, na-meet kita sa bar and that's it. Pero, sometimes, universe talaga yung gagawa ng paraan para ma-meet mo yung mga taong para sa buhay mo. At saka nung nagka-meet kami niyan, hindi pa kami naging parang super close agad kagaya nung ngayon. Kasi nagkaroon siya ng jowa eh. So hindi ko rin siya masyado nakakasama sa mga ganap. Parang tamang hi, hello lang. Tapos kapag nag-host ako nung bar before, niyayaya ko lang siya. Pero wala kaming intimate moment na hindi ko iniisip na magiging person ko siya. Actually, ngayong year ko lang na-realize how important he is to me. Wow! Drama. Hindi, parang ngayon lang kami naging this 2026 kami parang nagka-bond ng sobra. Kasi siguro bukod sa single na si Gago, na-realize niya yung katangahan niya sa pag-ibig. And then, diba, lagi na kami magkasama. Tutulog na siya dito sa bahay. Sasamahan niya na ako sa work at sa kung saan ganap. Mas naging intimate yung friendship namin. And mas na-realize ko na, grabe, I never thought na may in love ako ng ganito sa tao. Siguro kaya siya inilagay ng universe sa buhay ko dahil kasing baliw ko rin siya. Dahil konti lang naman yung natin, ampalaya, dito na lang natin ilagay. Ampalaya, nilalagyan niya ng asin. Tapos lamasin lang natin. Asim niya, para ay mapait, naaamoy ko yung pait. Yun, nandiyan na lahat ng asin. Set aside na muna natin siya. Also, kanina, pinapalambot ko na talaga yung baboy na gagamitin natin. Ang next natin gagawin ay tanggal nitong talbos. Halika dito. Dito muna kayo kasama ko. Charan! Diyan ka muna. Upo muna ako. Magtanggal tayo ng dahon. Alam nyo ba, last time, kasi anong nilalagay nyo kapag munggo? Hindi kasi fan ng malunggay. Parang mas gusto ko talaga yung dahon ng ampalaya. Tapos ang hirap-hirap nito mahanap. Kapag sa supermarket, wala. Iba pa rin kapag namamalengke. Papadalan ko na lang sila Chloe. Kilala nyo na. Siguro by this point, dahil kakanood nyo ng vlog ko, kilala nyo na yung mga tao sa buhay ko. Si Chloe, ang aking makeup artist. Hair and makeup artist. Siguro mga 4 na taon na. Sobrang kabisado nun pagmamukha ko, ugali ko, puso ko. Next, gawin na natin yung igigisa nating bawang at sibuyas. At ilalabas ko na rin yung tinapa. Tinama. Asan na yung tinapa ko? Sama kayo sa akin. Sorry. Yan. Okay na yung sibuyas at bawang. Okay, buti na lang ito, hindi pa lowbat. Naku, malulok ako kung lahat ng battery lowbat. Dalawa pala yung hindi na-charge ng anak ko. Hiniram kasi ni Ren Robert itong camera ko, nagpunta siya ng Korea. Kung hindi nyo kilala si Ren Robert, yun ang tinuturing kong anak-anakan ko talaga. Like, mga 2010 pa lang nung na-meet ko yun. Tapos kinonsider ko na siya na anak ko. Hanggang ngayon, anak ang tawag ko sa kanya. So, nag-Korea, hiniram yung camera ko. Pero,
Ang bait kasi tignan mo. Look, oh, binila ng cover yung camera. Bait ng anak ko. I love you, nak. And thank you sa mga pasalubong mo. Maghimay na tayo ng ating tinapa. Alam mo, kumakain lang ako ng tinapa kapag munggo. Hindi ko kasi alam kung anong ibang luto ko siya pwedeng ilagay eh. Kasi ang sarap ng munggo na may tinapa. Alam nyo yan, divine. Sorry na agad kung may nagugutom dahil sa ginagawa ko. Wala, ang sarap magluto eh. Ay, wait. Parang may ibang tunog yung kulo niya ha. Parang sabi niya, hoy, luto na ako. Check ko lang. Di pa tumalambot eh. So ano pa kayo mga pwede kong ikwento paglabas ng vlog na to? I think pwede ko na rin sabihin na meron akong paparating na theater play ngayong June. So sana makanood kayo. It's a black box play, theater. First time ko mag-theater. Yeah. So sana masuportahan nyo din ako doon kasi 2026 is all about trying new things and embracing my destiny. Kala mo talaga siya. Ang daming first sa buhay ko this 2026, diba? First time ko nakapag-Japan, may theater, saya lang. Ano kayong ginagawa ng crush ko ngayon? Wow, biglang naging ganun yung topic. Si Larsington. Lande. Ginagawa niya ngayon, no? Nasa Russia pa kaya siya. Naghahanap ng mga species na i-content. Grabe, no? Kilala niyo ba yun? Basta nagko-content siya ng mga biodiversity or biology related about human, about animals, plants, pet. Tapos ang ganda-ganda nung speaking voice niya. Tapos ang pogi pa niya. Tapos ang talino pa. So parang perfect package. Ang sarap panoorin. Kasi parang, sige, handsome. Pero diba, ang sarap nung kapag sobrang talino. Hindi na sobrang talino. Pero pag yung tao, matalino. Ang sarap, I don't know, very engaging for me. Sa totoo lang. Sobrang sexy nung brain nila. It makes them very sexy. Naalala ko nung high school ako, meron akong crush. Tapos pag sinasabi ko sa mga classmate ko or sa mga barkada ko, naaano sila na, ang pangit-pangit. Pero what they don't realize kasi is gwapong-gwapo ako sa kanya because he was so smart. Like, sobrang intelligent niya. Pag nagsasalita siya, talagang to the point na, shit, gusto ko ganun ako magsalita. Yung mga ganun, yung antalina, yung parang ma-engage kang makinig sa kanya. Saan na kaya yung crush kong yun? Siguro may anak na siya ngayon. Pero marampa sa entablado. Damit may gawa ni Soto. Charot. Guys, parang malambot na yung Check it out. Check it out, yo. Parang ang lambot na nung. Ayan, munggo. Okay, ang next natin. Ayan, malambot na. Very light. Pwede ko nang putol-putulin. Kasi medyo malaki din to eh. Ito muna i-next natin. Ang ating hipon. Gano'n kaya to kadami? Dapat konti lang. Ang dami pala nito. Siguro yan. Siguro 10. Try muna natin. Dami. Okay, so tatanggalin natin sa ulo. Paano ba magganito ng hipon, Yeah, tinatanggal to sa hipon eh. Tanggalin mo yung balat. So babalatan mo na siya, tatanggalin mo lahat ng paa, tatanggalin mo yung ulo, tatanggalin mo yung vein sa likod niya. Kasi mapait daw yun eh. Ano ba mangyayari pag di mo tinanggal tong vein sa likod nila? Alam nyo ba, sabi dati yung hipon daw, hindi siya kinakain ng mga sinuunang panahon kasi ang tingin sa kanila, cockroaches of the sea. As in, ipis. Hanggang sa may isang chef na isinerve siya sa hari, tas nasarapan. Mula nun, naging isa na yung hipon sa pinaka mahal na seafood. Grabe, no? Parang kung hindi pa pala kinain ng hari, di pa nila kakainin. May ganun pala. Sinaunang panahon pa lang, uso ng mga influencer. So, di ba, minsan talaga, may isang tao or may isang pangyayari na makakapansin ng worth at doon mag-upgrade ang buhay mo. Kaya dapat huwag ka magsisettle sa kahit sino na minamaliit ka at hindi nakikita ang totoo mong worth. Ganun yun. Now, kailangan na natin hiwain tong baboy dahil medyo malaki yung nabili ko. Siyempre, pang sasahog lang natin siya. So, hindi pwede yung super laki. Para ako nag-aalis ng tahi. Kamatis. Oo nga pala.
And let's begin. Pwede na natin simulan na ating pagluluto ng kapestihang ito dahil ba ano bang naisip ko at magluluto ako tonight. Lagay lang tayo ng konting oil. Sobrang konti lang kasi magmamantika din yung baboy eh. Mga... Okay na yan. Okay, I think mainit na to. Pwede na natin simulan ng bakbakan. Bango. Cute naman yung kitang-kita nyo ako dito. How do you like that? Okay, ayan. Nag-gold na yung bawang. So, ang next, sibuyas. Hey, hey, hey. Kailangan maghiwa-hiwala yung sibuyas. Bilang palatandaan ko na pwede nang gawin ang next step. Okay, ayan. Hiwa-hiwalay na siya. Ayan, ito yung baboy. Kailangan yung baboy ma-prito ng hard para lumabas yung sarili niyang mantika. Actually, ang lalaki nung, ngayon ko lang naisip, pagkalagay ko, ang lalaki nung cut ng baboy. Kasi hindi maano nung ko eh. Liliit din naman yan mamaya. Go, hintayin lang natin siyang magmantika sa sarili niyang mantika. Magmantika sa sarili niyang pantika. Hintayin lang natin lumabas yung mismong mantika niya, di ba? Hey, hey, hey. Ang laki ng baboy. Alam mo ko nandito yung nanay ko, mapapagalitan ako noon. In-adjust ko lang yung camera, nagpuputukan kayo. Aba, ay, okay lang pala, lumiit sila. Bilis Tanga, nakalimutan ko yung kamatis. Wait lang. Teka lang, masyado kasi kayong hot eh. Sama na natin yung kamatis. Yan. Perfect na yung mga baboy, hey. Sige, lagay na natin yung hipon, hey, hey, hey. Kamay na nga. Sama mo na sa ipiniprito. Okay. Para pag nilagyan ko to ng tomato paste, minudo na magagawa ko. Ayan, tapos pakuluan lang natin para magsama-sama lahat ng lasa ng karne. Kumulo kayo dyan, okay makulit, malalaki na kayo. As in literal, ang laki nyo, naku. Okay, ngayon kumukulo na, oras na para ilagay ito. Kailangan lang natin tong salain. Salain muna natin dito, hey, hey, hey. Mainit ka pa ba, hey, hey, hey? Medyo mainit pa. Okay. Okay, here we go. That's the munggo. Hey, hey, hey. Tapos namaya, syempre, lalagyan natin yan. Dadagdagan natin yung water. Kasi ang munggo, ang bilis niyang maka-absorb ng tubig sa totoong buhay lang. Okay, let's go. Let's put 1 cup of water. And then, pakuluan na natin. Dito, titimplahan na natin ito ng mga kung ano-anong kapeste yan sa buhay. So, tansya-tansya lang. Lagyan natin ng patis. Yung onion powder, very light lang. Ito, white pepper ground. Ito ang ating paminta. Your kitchen, your rules. Alam mo, last time yung nagpasarap talaga ng munggo ko. Itong 5 spice. Konti lang. 1, 2, ayan. Let it simmer, let it boil. Ayan, so kumukulo na siya at habang hinihintay ko tong pagluluto, nanood na rin ako ng balita dahil I miss watching the news kahit masakit sa ulo. Minsan kailangan maging update dahil nakakaloka ang presyo ng gas ngayon. Diyos ko Lord. Lang ako matabang. Kaya oras na para ilagay ang mga tinapa. Dahil pampalasa to. Naku, ang dami ng tinapa. Munggo na may konting tinapa na may konting. Ang dami ng tinapa, Lord. Sorry talaga. Tsaka isabay na natin itong pampalaya. Okay. Na natin. Natimplahan and I found the perfect taste. Perfect na ang ating munggo with ampalaya. So, ito na. Ang final recado. Ilalagyan na natin ang ating ampalaya leaves. Pakuluan ko lang to siguro mga 5 more minutes and tsaka ko lalagyan chicharon sa ibabaw. And nalobat na yung isang camera but ito na ang ating final touch. Our chicharon. Lagyan lang natin yung mga chicharon and this is good na. Here is our munggo. Ay! Nalaglag. Ang pakalong. Kain! Ang laki ng elevator, kasya kabaong. Hindi ako nakasakay sa ganito, Wow, ang galing. Nakaka-deal or no deal. So,
Sa ano tayo ngayon? Fisher Mall, Malabon. Para sa mall show ng Midnight Girls. Kasama natin mamaya si Sanya at si Ate Jody. Susunod dapat ako ng Thailand. Pero ang galing ng mga kaibigan ko, maiwan daw dito eh. Dito muna tayo sa holding area. Habang di pa start, maaga pa kasi eh. At magtatanggal ako ng ng goma. Siyempre pag magwo-work, kailangan alisin to dahil mamaya baka umutok. Dahil wala si Sean, ako muna mag-shoot. But ayun lang, di ko alam kung paano ako magre-record mamaya dahil wala nga si Sean, magwo-work ako. Pero kung hindi man ako makapag-record, ayun, at least may filler vlog na naman ako. Filler vlog! Diba? At least nasama ko kayo sa work ko ngayon habang lahat sila nasa Thailand, nandito ako at nagtatrabaho. Pero okay lang, mahal ko ang trabaho ko at for sure ang next travel ko magiging masaya dahil marami naman ako naipong gagastusin. Charot. So, yun. Manood kayo ng Midnight Girls sa May 13 na siya showing. So, para to sa lahat ng mga kababaihan at lahat ng mga Pilipino na lumalaban at hindi bumabawi sa buhay. Lalo na sa mga OFW na samahan natin ng Ultimate Sisterhood Movie of the Year dahil makita natin yung struggles nila dito, yung apat na bida, si Ate Jody, Miss Sanya, Miss Loisa, and Miss Jane Oineza, kung paano nila i-navigate ang kanilang buhay at pagtatrabaho sa Japan. This is a love letter sa lahat ng ating mga OFW at lahat ng sakripisyo nila sa buhay. Kaya naman, wag nyo kakalimutan panoorin ang Midnight Girls this May 13. Syempre, directed by the blockbuster director, Direct Irene Emma Villamor, ang director ng The Loved One. Alam niyo naman, sobrang pasabog, sobrang blockbuster ng The Loved One. So sana kung gaano ka bigat at katindi ang suporta nyo sa The Loved One, ganun din ang ibigay natin dito sa Midnight Girls kasi for sure napakaganda ng pelikulang ito dahil napakagaling ng lahat ng mga bida. Bye-bye! It's a wrap! Okay, tapos na kami. Thank you, Fisher Mall. Okay, off to the next ganap. Tapos na tayo mag-mall show. Hello! Andyan na pala kayo. Sawadee ka! Today is a very special episode of the Baklang Canal Show dahil we're gonna cook one of my favorite Thai dish. Magluluto tayo ngayon ng chicken Thai red curry. Ayan. So, ginawa ko na yung mga ingredients. Ito na siya, oh. Charan! Diba? Para di na matrabaho kasi, sabi sa kong camera. Kasi medyo matrabaho dahil nag-mince ako, nagdikdik ako ng mga kung ano-ano, wala akong mincer. Ngayon ko lang na-realize na kailangan ko pala ng mincer. Let's go! Magluto na tayo. Hawakan ko lang yung phone, malapit lang sa akin dahil titignan ko kung gising na yung magaling kong SMP dahil si Sean ay hindi nagre-reply. Alas 3 na. So, sa Thailand, 4 o'clock na sa Thailand at hindi pa rin gising. Alak ng alak kasi, di ba? SMP. Ang usapan kasi magcha-chato chak market siya ngayon. Weekend market kasi yun sa Thailand. No weekend lang nagbubuka. Siyempre, weekend market. May mga ipapabili ako so kailangan niya mag-video sana. Wala, tulog pa. As usual, ayan, dyan ka. So, ang una natin gagawin ay painitin natin tong kawali ko. Actually, ang nilalagay nila talaga ay chicken fillet or chicken breast. Ganon. Wala akong ganon. Kasi bumili ako ng isang buong chicken. Ayan, pakita ko sa inyo ang mga bango. Meron tayong minced garlic and sibuyas. Ginger, kasi hindi pwedeng walang ginger. Tapos, sitaw, bell pepper. Meron din tayong baby corn, basil. Meron tayong, wala akong lime. Kaya na lang ako ng calamansi. And syempre, hindi curry ang curry ng Thai curry, kundi maanghang. Kaya meron tayong red pepper. And then we have the red curry paste. Diyos ko, buti na lang iniisa-isa ko yung ingredients. Di ba may nakalimutan na naman ako? Kailangan din ng coconut. I think ito lang naman yung mga kailangan. Ipiprito ko lang yung mga chicken. Isa-isa. Ay, pumapat. Tumatalsi. Chicken fillet. Ba't ito ang gagamitin ko? So sana mag-work. May mga buto pa man din to. Prito lang natin sila.
Kapag nag-brown-brown na, tsaka natin alisin. And then, simulan na natin ang laban. Charot. Okay na prito na natin yung mga manok. So, itong natirang mantika, dito na natin ilagay at igisa yung garlic muna. Unahin na natin. Ayan. Tapos, naisip ko lang, mali pala ako kanina. Late nga pala ng 1 oras yung Thailand. So, kung 3:30 na ngayon, 2:30 pa lang dun. Kahit na, late pa rin, anong oras na tulog pa rin si SMP. Ako pa naman pag nasa ibang bansa ako, ayoko nung late gumigising kasi wala ka naman sa Pilipinas, diba? Sayang yung araw na iikutin mo o lilibutin mo yung bansa. Ayan, so gisa natin yung bawang. Ayan, tayo ko lang siyang gonna be golden. Sana maging successful itong niluluto natin. Para alam ko na siyang iluto next time talaga. Grabe, no, parang, kailan ba ako nag-start magluto? December? April pa lang, na-addict na ako lagi magluto. Ang saya pala niya. Okay, ayan. Nagba-brownie Mina. So, ilagay na natin yung ginger. Conejeros. Bango. Oh. Gisa lang natin sila parehas. Ngayon, ngayong curry na yan, ilalagay na natin tong Thai paste. Thai curry paste. Ayan. Sana enough. Yun lang ang worry ko. So, this is the curry paste. Tigigisa lang din natin siya. I can smell it. Ngayon nahalo na natin siya. Tamang ganun lang. Tsaka natin ngayon ilalagay ang charan! Coconut milk. Let's go. Yan, haluin natin ngayon yung curry paste. Now na, nalagay na natin. Next is lagay natin tong chicken cubes. Wala kasi tayong chicken broth. Ito na lang. Now, halu-haluin lang natin para hindi rin siya mamuo sa ilalim. Okay, dahil wala tayo nung kinesong lemon, whatever. Ito na lang kalamansi. Lagay na natin. And then, timplahan din natin ng patis. So, halu-haluin lang natin ang buong, parang ito yung pinakamagiging coating. Diba? Oh, sarap. Pwede na yan. Ngayon, balik na natin yung mga chicken ng inahay natin. Eto na sila. Welcome back you all! Ay, balik na kayo. Sana enough lang yung sabaw na nagawa natin para sa kanilang lahat. Ay, parang enough lang naman. Ngayon, pakuluan lang natin sila siguro around mga 8 to 10 minutes para lang lumambot at kumapit yung lasa sa mga manok. And then, tsaka natin ilalagay iba pang ingredients. Hey. Wah, super bango niya na. Pero parang feeling ko hindi pa ganun kalambot yung mga karne. Pwede na natin ilagay yung mga next na gulay. So, lagay natin tong mga sitaw. Sabay na rin natin tong mga green and red bell pepper. And of course, our baby corn. Sarap kasi ito kapag sa mga Then, haluin natin. Incorporate natin silang lahat. Yummy! Ang ganda ng kulay. Ngayon, tsaka natin ilalagay ang ating ayokong tinitipid sa gata kapag ako ang gumagawa ng curry. So, lagay natin itong second. Yummy! Kanina kasi nung tinikman ko, medyo parang maanghang na. Kaya hindi ko na nilagyan nung sili. Pero ngayong nilagyan ko na ng another gata. Tignan natin kapag nag-incorporate na kung kailangan pa. Yan. So actually, yan. Papalambutin mo na lang. Luto ng ating green Thai curry. Sa dulong-dulo na natin lalagay yung basil. The last one, to our agenda. Wait, tikman ko kung anong lasa nung sabaw na ngayong meron na. Oo nga. Kumalma siya, so pwede na natin ilagay ang ating sili. This is the last one, the sili. Baby corn! Diyos ko, tapos na ako magluto. Di pa rin nagme-message si SMP. Yung gising na. Yung oras na. Parang tinitikman ko siya. May nakukulangan ako sa lasa. Kaya hindi ko na isama sa video, pero nilagay ko na. Meron pa kasi akong isang curry paste dito. Ito This is masaman curry paste. Medyo reddish din siya. Hinalo ko na, kaya tignan nyo. Mas nag-reddish siya. Mas naging rich yung lasa. Ngayon, pagkalasa ko, mas lasang Thailand na. Di naman tsumaka yung lasa. This is so masarap. Aroy mak! Sabi nga. This is almost done. I think this is done na. Malambot na ba yung chicken? Try kong tumikim ng chicken just to make sure kung malambot. Pero, lagay na natin tong mga basil leaf. Ito, magbabago din yan ng lasa ng
Malambot na yung karning natikman ko. So, I guess malambot na rin lahat. Dahil kanina pa naman sila nakalubog dito. Alas 30 minutes na, no? There we have it, mga baklang to. Meron na tayong isang masarap na. Patayin ko na yung apoy. Thai red curry. Kapong ka. Grabe, nagpalasa ng malala yung basil. Okay, there you go. Ito na siya, ang ating masarap na chicken red Thai curry. Dahil namimiss ko ang Thailand, dahil di ako naka-attend ng sukaran at sila lang ang nandun. Yan kare-kare red curry yan. Sarap. That's it! Finally, nakapagluto na naman tayo ng another dish. Ano pa kayang Thai dish ang iluluto ko hanggang dumating sa SMP? Abangan!